100 heads of Anglo-Nubian. Yan mga Talongs TV. Itong nasa harap natin ay ito'y puro mga babaeng Anglo-Nubian. Na kung saan pag mapapansin nyo po ay napakarami nila at ito ay mga pure breed Anglo-Nubian. Yan po, tinan nyo po mga super quality. Ito po ay mga ready to breed na siya. At ito po ay dito lamang sa, ito lang po ito sa Leonardo Nubian Goat Farm. Bibidyo ba o bibidyo? Bibidyo ka ba na po? Ito po yung isa sa kanilang dito, breeder na Anglo-Nubian. Magkano po ba kalimitan ang price range ng yun yung katulad din yung imported nyo na pwede po bang malaman kung magkano? Medyo pricey. Sa Amerika, umaabot siya ng 350 to 400,000. Yung isang head. Isang head po. Magkano po paano sa atin yun? Kung magkano? Dito po sa ating Philippine na siya, money. Yun nga po yun. 350,000 wow, pesos. Grabe. Isa. Bago mapatay. Kaya lahat, yung dalawang imported, ginagamit ko talaga yan. Yung pala halos po. Full potential. Halos 1 million yung dalawang kambing. Kaya na maganda umaga mga Talongs TV. Dito tayo ngayon sa Leonardo Goat Farm. Kung mapapansin nyo po, napakarami nila dito mga Anglo-Nubian. Ito po nasa likod natin ay mga pure breed. Mga breeder nila. Ito po ay puro babae siya. Ayan po, napakarami nila dito. Tayo po ay bumisita dito upang magtanong ng ilang impormasyon. Lalong higit, ito po ay para sa inyo po sa lahat ng mga bago pa lang gusto mag-alaga ng kambing. Dahil napakarami po ngayon na interesado, lalong higit yung mga babae nating OFW. Tayo po ay magtatanong ng ilang impormasyon, lalong higit sa paano nila pag-aalaga ng mga kambing na ito. Ayan po, ito ay mabot po ng 100 plus heads daw dito ang mga alaga nila, babae at lalaki. Kaya samahan nyo ko sa video na sana ito dito sa ating goat farm visit dito sa Rosario, Batangas. Yan, sama-sama tayo manood sa video na sa ito. Ayan, mga Talongs TV, na dito tayo ngayon sa Leonardo Goat Farm. At titingnan natin yung kanilang mga kambing dito. Si Sir, ano nga ulit pangalan, Sir? Roy. Si Sir Roy, yan. Siya po ang owner nitong goat farm dito. Ayan, papasyal tayo ni Sir dito sa kanyang farm. Papataas na ba? Maganda pala Sir itong inyo. Elevated talaga siya, no? Sementado na. Elevated. Wow, ang dami. Ang dami nilang mga dito. Talagang Anglo-Nubian. Yan po. Tignan natin yung mga. Sir, parang marami ito. Ilang heads po ito? Madami yan. 120. 120. Yan, tingnan natin dami. Kaya sakto naman na pinapakain nila Sir itong mga. Sir, tingnan ko muna ito para papakain sila. Ito, pinapakain nila ng ano po ito? Napier na inano nila sa giniling na. Ito po yung mga kambing nila Sir. Roy po ang owner nitong goat farm dito na puro po Sir ito ay Anglo-Nubian. Pure yan. Pure Anglo-Nubian. Pure Anglo-Nubian. Tapos yung mga barako, import ko yan galing Amerika. Ito po ang mga imported talaga siya. Mga galing Amerika. Yung mga Sir, magtanong lang po ako, pwede po kayo magkwento bago kayo nag-umpisa sa ganitong pagkakambing? Okay. Hilig talaga. Hilig talaga po. Hilig. Kaya ako napasok dito sa pagkakambing. Simula bata, mahilig ako sa hayop. Halos lahat ng hayop. Kasi lumaki kami sa pagbababoy. Pagbababoy po. Tapos ito, dito ako napunta sa pagkakambing. Tapos yung aral-aral, naano ako yung sa Amerika, may mga magagandang breed sila, magagata. Doon ako nagsimula mag-import. Hanggang dumami na sila na dumami. Ibig sabihin Sir, ito yung ilang taon nyo na po itong dito farm dito sa Rosario? 6 years na. Matagal na rin po. 6 years na po. Dati maliit lang kami, parang simula lang kami sa 5. Maliit lang, parang kubo. Parang backyard lang po siya. Backyard, padami, may mga buyers, may maraming mga reservation. So nag-decide ako na palakihin na, padamihin na sila. Mabilis naman sila mag-multiply, mabilis lang sila dumami. Sir, matanong ko lang po, bakit po napili nyo na breed ay Anglo-Nubian? Kasi meron din tayo mga alam ng mga bower, ibang mga klaseng kambing.
mas mabilis lumaki yung anak niya kasi magatas sila. Yun Design po. talaga sila sa milking. Milking po. And maybe in the future, makapag-harvest tayo na naggatas ng kambing. Hindi pa po kayo nagpo-produce ngayon ng Hindi milk pa na, nakafocus kami sa breeding. Breeding muna Sa po. breeding, pagpapadami, yan sa may mga bumibili. Ginagamit na ng breeding, lalo yung mga barako, pinaparas nila sa mga Dumalaga nila. dumalaga na mga Tagalog o sa mga F1. So, malalaki na rin yung anak niya. Kasi yung anak nun, magatas na rin. So, mabilis nakakapag-alaga ng anak. Yun. Madali din sila makapag-alaga. So you mean po sir, ito pala, ang pinakamalaking lahi talaga ng kambing ay Anglo-Nubian. Anglo-Nubian, hindi, may Boer. May Boer din. Boer, kasi ang Boer, nakadesign talaga for meat. Meat type. For slaughter, meat type. Ito, dual purpose. Apo. Meat type at sa dairy. Dairy. Meat type and dairy. Gaya nito, ito yata sa almost 90 kilos na. Mabigat po siya Malaki. Malaki talaga. Ano lang siya, medyo payat siya ngayon kasi lahat ito kasama niya. Ito po. Sinasampahan niya yan. Ito po, puro babae po ito. Puro babae ito. Hanggang doon. Puro babae pala doon. Ano siya? 25. 25 heads. 25 heads. Kaya medyo ginagamit ko talaga. Yung full potential niya bilang isang imported at malaking kambing. So, sinasagad ko talaga. Kasi medyo pricey. Actually, medyo pricey ang mag-import galing Amerika. And matagal. Mahabang proseso. Kaya, andito na siya. So, full potential ko ginagamit. Kung bagay talagang inaano nyo na talaga siyang magamit ng kaya materialis. Kaya yung mga gaya nito, mga dumalaga. May mga dumalaga na siya. Yung mga anak niya ng imported ko. Ito. Patiting natin sir. And nag-share kami. Anyway. Ito po. Mga dumalaga. Marami puro babae. Halos po pala ka nyo dito yung mga babae. Ang pinapadami nyo. Ang alin yun? Ang puro babae po, mga dumalaga. Dumalaga. Ang binibenta? Hindi. Ito, may mga barako kami. May mga barako din kayo. May mga ready to breed. Gaya nito. Yan. Ito po, may mga barako rin dito. Para po sir, meron kayong upgrade, kino-crossbreed nyo sa isa, Hindi, ano to? Mix siya ng sa anin. Sa anin po? Sa anin, Kung bagay gatas, rin siya, dairy for dairy. Dairy din. Wala siyang Tagalog line. Yun naman pala. Walang native. Kaya, siguro yung nagkaparola yung tenga niya. Galing siyang sa anin. Sa anin. Crossbreed siya ng Nubian and may overs. Pero ito parang overhusly. Binigay sa akin ito nung kapare ko. Si Art. Si Aluminos. Aluminos po. Overhusly yata. Overhusly siya. So ngayon, pinasasapahan ko siya sa pure. Para po magkaroon ng crossbreed siya. Sir, matanong ko lang po kasi nabanggit nyo na rin siya medyo mahal yung nyo. Magkano po ba kalimitan ang price range ng yun yung katulad din yung imported nyo na pwede po bang malaman kung magkano? Medyo pricey. Sa Amerika, umaabot siya ng 350 to 400,000. Yung isang head. Isang head po. Magkano po paano sa atin yun? Kung magkano? Dito po sa ating Philippine na siya, money. 350,000 pesos. Grabe. Isa. Sabi mo ba kaya lahat yung dalawang imported, ginagamit ko talaga yan. Yung pala halos po. Full potential. Halos 1 million yung dalawang kambing. Kaya, so sa'yo na, gamitin mo. And para ma-share mo sa mga buyers mo, anak na imported. So walang doubt. Walang doubt na maliit sila and hindi kagatas. Walang doubt. So yun sir, matanong ko lang po ulit. Siyempre ito yung mga marami na rin kayo mga ganitong breed na mga halos po ito dito sa inyo na ito na mga paanak nyo na to dito. Mga paanak na yung mga inakat namin dati sa galing sa ibang farm na mga in-out ko na siya. Kasi ang aim ko is sariling breed po. Sariling breed ko na yung andito sa farm ko niyo po. Ayun pala ang ano sir. Yan po kaya si sir marami na po siya dito na breed na Pero sir marami na rin kayong ayan po yan. Mga imported ko to. Ganda Galing veterans. Veterans po. Veterans farm. Ito po. Ibig sabihin sir, ilang buwan pa lang siya, parang bata pa Bata pa siya. Ito makikita mo siya Bata pa lang pero may
may dede May na siya. dede na siya. Kumbaga talagang for milk purpose siya talaga ang mga ganitong Oo, kambing. kaya ito, bata pa Bata siya. pa nga siya, meron na siya. Oh. May dede siya. Normally wala yung mga... Yung ibang mga kambing. ordinaryong kambing. And ayun, ako dito kasi hilig talaga. Hilig Pero, lang, hilig. Oo. Sir, may matanong ko lang kasi maraming, alam niyo naman, laganap ngayon yung online selling. Paano ba natin kasi marami nagbebenta, ito daw ay, paano ba yung pure breed nga pa tawag nila? Pure breed, F1, full blood, mga ganun. Paano po ba kasi marami nagtatanong, minsan yung sabi, may nagko-comment sa atin. Yan naman ano lang siya, kumbaga F-series lang. F-series. Oo. Makikita mo naman kapag F-series yung sa mukha niya. Sa mukha niya po. Sa tenga niya. Sa appearance niya. Normally po, anong itsura talaga ng mga yung pwede po makita yung full pure breed? Lahat. Pure breed po niya. Ay, ito po pure breed. Tingnan mo Ito yung mukha niya. Ganito pala. Yan po yung mga pure breed. Kasi marami. Ito. Lahat sila. Ito yung mga pure breed siya. Saka dito. Makikita mo. Kumbaga, ang Yung ilong pa lang niya. Parang Roman nose po siya, ano? Yung mga ilong pa lang niya. Roman nose. And ang suggest ko kung gusto mo talaga sigurado, sa trusted breeder ka magpunta. Yun, ang pinakamaganda po, ano? Kasi lahat naman magsasabi kung nagbebenta. Hindi ko naman nila lahat, pero almost, sa experience ko, lalo nung nag-uumpisa pa ako, lahat sila pure. Pure. Walang hindi pure. Lahat sila. Pero imposible kasi way back 7 years ago, kukunti pa. Nadalang pa po. So, paano na lahat pure sila? Hindi. So, sa trusted breeder din ako putaga ni Paring Art. Sa Alumino. Sa Zambales, King David. Yan yung mga pinagsimulan kong farm. Ibig sabihin, sir, kailangan kayo po yung ano pa rin, kumbaga nag-aral pa rin kayo ng, kumbaga may Seminar. Seminar po, seminar. Pati si Mrs. Kahit si Mrs. Anyway, okay lang naman ang operation kasi ito, nag-operate na si Mrs. to. Siya po ang nag-ano dito. Ako lang yung nag-build. Nag-build. And then, siya nag-look after records. Kung kaninong anak, kung kaninong breed. Saan ilalagay. Ayun, management. Pure management kay Mrs. Ayun, para kasi may hilig. Mahilig. Parang yan ang maganda pala sa inyo. At kung maghihilig din. Kasi mahirap din naman po pag yung mga gusto lang, kung bagay napapagaya lang, mahirap din po kasi baka mapabayaan yung mga ganitong kambing dahil hindi rin naman yung presyo niya medyo... kung hindi mahilig, huwag na lang siguro. Huwag na lang po. Kasi malaking pera din. Pera. Pero kung hilig mo, ako, kaya nito, andito ako kasi natutuwa ako. Pumunta ka, nagtatrabaho ka lang, matutuwa ako. Ayan, pila na siya. Pero, ang ganda nila tingnan eh. Opo, ang ganda nga po. Tignan niyo po ito, puro Anglo-Nubian. Ako po yung napunta natin iba magkambing, pero dito lang tayo nakakuha ng mga, nakakita ng ganito karaming pure breed na Anglo-Nubian dito kay Sir. Sir, matanong ko lang po, syempre, 6 years na po yung nagaganito. Almost more than 6 years na po. Almost 7 years. Kasi po itong mga kambing, syempre, katulad ng mga ibang hayop, nagkakaroon sila ng mga sakit. Yan po, ano po kalimitan na encounter nyo dito na sakit nila? Basic sipon, ubo, and doon sa mga umaanak, kasi magatas sila talaga. Kasi kung makikita mo yung cats nila, kumuha sila ng 1.5 liters, 2 liters. So, mastitis. Talagang mas marami po sila. Mastitis, nag-ano sila, nagmamastitis yung kids nila. Kaya infection. Infection po. Pag ganun, namatay. Ang bloated hindi naman masyado. Hindi naman po kayo nakapagyan ng bloated. Sa mga baby goats, sipon talaga. Lalo pag ang weather, Opo, yung medyo malamig, katulad dito sa'yo, medyo mataas yung location niya. Ano po kalimitan ng ginagamot nyo? Kasi siyempre, kailangan may yung buhay. Ano po kalimitan ginagamit nyo sa ubot sipon ng mga nakakambing nyo pag gano'n? Hindi, minsan siya po nakakalap. In charge sa mga iba. Nagpalit na kami ng brand ngayon. Kapag talagang malala na, nag-antibiotic na kami. Antibiotic na pang gabi. Oo, antibiotic na. Pero hanggat maaari, huwag kang magturok. Huwag kang magbigay. Hanggat kaya. Kaya pa po ng yun pala mapapain sir. Kasi marami sa atin na gusto, lalo na po napakarami po ngayon nagko-comment sa atin, mga OFW, kasi gusto nila for good na raw dito sa Pilipinas. Sadya po talagang napapagkakitaan ng ganitong farming na kambing. Sigurado. Kasi, basta maganda yung management mo. And may market mo ng maayos. And kung ano ka sa kambing mo, tiwala ka talaga sa kambing mo. mapepresyon mo siya na maayos. Ayun, yun pala nga.
And yun, wag lang magkamali pag-uumpisa. Ayun po talaga pag nagkabat. Kaya lang po dapat po siguro yung mga baguhan pa lang, hindi naman siguro nila kailangan na kumuha ng medyo marami na po, yung ilang piraso lang mapapayo nyo sa kanila. Hindi, kaya kami simula ko sa, sabi ko kanina, 7 lang. 7 lang po para... Yung kubo lang siya. Huwag lang silang mabasa. And then, okay naman, may isa akong tao na ano, nagme-maintain po ng kanya. Ito na to. Ito kambing yan. Hanggang ngayon, okay naman. Okay naman po siya. Ito po yung mga kambing ni sir. So kung titingnan natin sila talaga magaganda mga katawan nila, itong mag-ialang alaga. Eh, ang matatanong ko lang sir, ang nakita kong pinapakain nyo dito ay puro ano to, na pear po, no? Napier yan. So ano pa pong ibang pakain nyo ang... Meron kaming indigo pera. Halika. Ano po, meron daw indigo pera. Indigo pera, ipil-ipil. Ito, next lang tayo. Ito pala, meron pala tayo sila sir dito. Ayan. Ito. Ito mga ipil-ipil yan, indigo pera. Ipil, kakawate. Ayan. So sadya po talaga nag-plantation kayo ng ganito ano? Ang ganda kita mo yun. Ang ganda niya. Malawak pala itong mga plantation ni sir. Sir, pero ibig sabihin ko, mapapain nyo rin sa mga mag-aalaga pala nito, kailangan nila munang mag-produce ng pagkain bago sila kumuha ng ganito. Siguro kailangan mo ng 6 months at least. 6 months bago ka mamili ng kambing mo. Kailangan ready yung pulungan nila. Hindi babasa. And obviously, pagkain talaga. Pagkain talaga po. Number 1 po kasi. Oo. Buting sobra. Kasi ako lang, mahirap maghanap kapag ano. Lalo kapag nag-summer. Ilang beses niyo po sila pinapakain naman sa maghapon ng mga ganitong kambing niyo? Bali, 5. 5 beses po. 5 kasama yung, sa umaga may ano kami, feeds. Feeds. Pinipits niya rin po sila. Sa umaga, nakain yun. Feeds or sapal ng taho. Ayun o po. Soya. Ayun, unang kain sa umaga, and then yun. 4 na beses yun. Huling kain na is, unang kain, alas 6 ng umaga. Huling kain, alas 8 ng gabi. Kumbaga unlimited sila halos. Parang unlimited na siya. Almost. Pero hindi ko rin na unlimited. Putol-putol din kasi nagsasawa sila. Nagsasawa. Kasi sir, napansin ko ang kambing kasi pag nakalpas lalo na, diba parang sila itigil. Hindi sila tumitigil pagkain eh. Dire-diretso lang. Dire-diretso po sila. Pero confinement. So, ayun. Ngayon, kumakain ulit sila. Oo nga po. Sabi ko po, hindi kayo naka-encounter na hindi na makinulang yung inyong pagkain dito. At sa parang marami. Summer. Opo, parang sa summer. Kaya minsan, bumibili ako ng ano? Corn silage po. Silage po ang pinaka-solution talaga dito. Silage. And then 2 beses nagsosoya. Ayun. 2 beses. Pag So, summer. Pag 1 beses lang. Kasi mahirap din kumuhay. Opo, medyo mahal din na po ang corn silage pag bibili na sa ganitong mga alaga. Hindi pa pala po kayo nakapag-try na mag-milk kumbaga pinaparami po. Ilan po ang target nyo sanang... Tingnan mo yung mga suso nila. Yan po. Talagang milk purpose pala ang ganito mga Anglo-Nubian. Pero sir, ito po pure breed lahat sila po Pure breed ito mga to. Pure lahat sila. So may nabanggit pala kayo sa akin kasi para nakita yung comment niyo sa may plano kayong mag-out etong this Friday? Siguro hindi palakin pa namin ng konti. Pero meron dito. Anyway, kung gusto nila, sila na yung pumunta dito. Yung pagkumpulgan sila sa para makita. Gaya, lalabas ko. Ganito ang quality ang bibigay ko. Kasi ito sana yung dadala namin sa Garcia. Ito pa ito medyo mga. maliliit pa sila. Sila magpapalaki. Pero nag-decide ako na, bakit hindi na lang ready to breed? Para gagamitin na lang nila. Papakita daw ni sir itong isang kambing niya dito. Ito. Dadalhin ko sana sa Garcia eh. Para makita nila. Try natin ito labas eh. Makikita mo lang kapag ipabas. Ayaw na. Mukhang gutom pa. Yun. Grabe laki yan. Yun, lumabas na. Ito po yung baba, lalaki. Lalaki yan? Kumbaga siya yung gagawing breeder talaga siya. Ano na siya? Ready na. Ready na talaga po ito. May ilang taon na po ito? May isang taon na siya? Almost 1 year na po siya. Yun po. Tatangkad talaga nila. Talagang ibang katawan ng mga... Kasi maano mo siyang gamitin. Kailangan siya mga 13 months. 13 months po. Parang hindi ba yung paglaki. Pag pinasampa mo kasi siya ng bata, hindi siya lalaki. Hindi siya lalaki. Lalaki siya pero it takes time. Ito
Kaya nang gamitin to. Oo. Yan, mga ganito yung dadalhin ko sana sa Garcia. Apo. Pero, Marami to sila sir dito. May lalabas pa si na isa pang ano. mga bili. Busy-busy yung mga ano ngayon, kumakain sila. Ito, ito malaki. Ito. Ito po yung anong imported niya. Oo, imported po. Ito talaga pinakamalaki dito na ano ni sir. Jetro, teka muna. Sir, habang naghihintay tayo kay sir, matatanong ko lang po, paano po kasi meron may nakakwento ko sa akin, mayroon daw mga ganito daw pang kambing ay naka-encounter din ng inbreeding. Saan po ba nagmumula inbreeding na yun? Ang inbreeding ngayon sa dugo nila kapag paras ang tatay nila, ang nanay, so dapat maging bantayan mo talaga yan. Lalo kapag ganito nakatapos. Oh, dito po karami na to, hindi na iwasan na magsama-sama sila. Kaya may variation ako si Mrs. Siya ang nag-ano niyan. Kaya ano niya, may record kami. Oo, yun po pinakamaganda. Oo. Oh. Nasa Excel na yan, nasa laptop na. Para hindi sila magkasama-sama yung magkakapatid. Hindi sila mag-i-inbreeding kasi may tattoo yan. Ayun, may AirTag naman pala siya. Yan. May AirTag, and then gaya nito, may mga tattoo yan. May tattoo sila. Kumbaga po ito talagang inyo to ay iniiwasan nyo rin kasi magkaroon ng inbreeding. Oo, number 1 yun. Ano po bang pinagmumulan ng, ibig sabihin anong pong magiging kapag napabayaan yung relative sila? Oo. Gaya nito yung magkapatid, tapos pinag-breed mo ulit sila. Ayun, doon ang gagawin yung inbreeding. Kaya dapat talaga may record sila. So may mga numbers sila. Sa record mo meron din, so hindi magkaka-inbreed. Ano pong mangyayari kung sakali nagkaroon ng inbreeding sa mga kambing nyo po, yung inbreeding, ano po bang mangyayari ko nyari, yung pinaka ano niya kasi? Unang-una maliit. Maliit po ang size niya. Oo, maliit ang size niya. Pwede, may sa Amerika kasi may nag-i-inbreeding din. Meron din po, hindi na iwasan. Hindi, inaano talaga nila ang inbreeding kasi yung genetics. Gaya nito, ito po. Maganda yung blood niya, bloodline niya. So yung inbreeding para ma-enhance pa ulit. Pa-enhance pa ulit. And then kapag inbreeding na siya, ito ganito. Laki yun. Grabe na laki. Yun, kapag inbreeding na siya, ikaw crossbreed naman ulit siya. Kumbaga para po ano ulit sa ibang dugo naman. So nakuha niya na yung magandang genetics. Pero hindi natin ginagawa yun dito kasi ang dami naman tayong magagamit. Apo. Gaya niya, ang lalaki niya, no? Ang laki nga sa kanina. Ang lalaki niya. Hanggang dito, Grabe, Si Reserva, labas mo rin, please. Tara po. Tingnan mo natin itong ano niya. Ayan. Katangkad nila na makahabang mga katawan tong Anglo-Nubian ni Sir. Mga super quality. Ito po yung makikita mo sila mahaba yung buhok. Kasi yan yung genetics nila sa Amerika. Pero sir, veterans lang. Kilala yan mga magkakambing. Pag yung mga totoo magkakambing, kilala yan. May iba ko sir, ibig sabihin ko po ito. Ito malaki. Ito na po yung ano nyo, full blood, pure breed. Pure yan. Imported po pala, imported. Ang full blood nga pala po yung mga bowers yan. Sa bower nga pala po yan. Tingnan natin itong isang to. Ito po ang materials nyo talaga dito ginagamit. Ayan, ito. Laki oh. Ito po ay natimbang siya ng 90 kilos. Oo. Grabe oh. Tingnan natin yung katawan niya. Ito naman sir, ang ganito pong mga materialis, hanggang kailan po siya pwedeng magamit sa pagiging ganador? Sa experience ko, yung isa, 7 years. 7 years? Pero pwede siyang gamitin hanggang 12 years. 12 years po? Oo, hindi ko lang sinagad na siya kasi ang dami niya ng anak. So, baka pumasok ang inbreeding. Gumamit ako ng ibang genetic. Ayun. Ibang lahi. Gaya nito, kinuha ko na siya. Nung 7 years na yung isa, kumuha na ulit ako sa Amerika ng bago na ulit. Ayun pala ang pinakaano. And then, dalawa na ako sa Amerika para yung anak nila, may anak yun, dito ko naman siya ibibigay. Para po yung anak nito, doon sa isang important ko ibibigay. Para maiwasan po yung breeding nga. Para maiwasan. And then, pataas na din yung bloodline nila. Kasi parang imported to imported. May iba ko sir, ibig sabihin ko po ito talaga ang mga ganitong Anglo-Nubian. Wala talaga siya. So, kayo nagdi-dehorn kayo? Nagdi-dehorn tayo. Bakit po para saan po yung dehorn? Para maiwasan din yung injured nila.
Kapag mga buntes, ganyan, sama sila, magsusuwagan sila. Ayun, yun pala. May sungay sila. Kaya parang maliliit, ano? Oo. Didiwan kami 3 weeks. Pagkaanak nung... 3 weeks old. Oo. Para malambot pa po yung pinakasungay niya. Para malambot pa. Kasi madaming injury nangyayari kapag ano. So, ayan, kung yung mga, kung kailangan ng mga parakong kambing, andyan lang isa. Ayun po, may mga ready to breed na. Yun sila, sir. Magbibigay ako ng magandang presyo. Apo. At alam naman natin talaga pag ganito, katulad dun, talagang iba ang presyo ng mga... Kasi marami nagtatanong, yun naman ay meat type din, sabi ng mga comment sa atin, alam yun, mapanood yan sa mga livestock. Bibili kayo ng mahal, yan naman katay din ang punta. Ano masasabi niyo po doon sa mga nagko-comment sa atin ng mga ganun? Actually, kung kakatayin mo, tama sila. Tama sila. Tama sila. No doubt na tama sila. Pero kung ganito, hindi mo kakatayin ipapambreed mo siya. Gamitin mo siyang materials. Para yung pera mo is worth it yung pagkabit. Apo. Hindi sayang. Kung kakatayin mo, tama sila. Tama sila. Talagang... Pero bali sila kasi hindi naman yung purpose. Ayun. Hindi mo kakatayin siya. Kumbaga breeder talaga po siya. Gamitin mo. So makakapagpaanak ka ng gansa niya. Kasi isipin mo, ang Tagalog, ilang taon bago mabenta? Almost 2 years old. Eh siya, yung anak niya, 6 months. Malaki na talaga siya. Ito, 4 months yan Ito po. Malalaki na siya, ano po? Oo. Wala pa yata. Wala pa 4 months yan. Sige, pasok mo na. Yan. Grabe laki na to. Mga veteran siya kaya. May mga kambing na kit-kit yung balahibo nila. Hindi siya mabubuhok. Ibang bloodline naman. Ibang bloodline po ito. Ibig sabihin po, ilan po klase po ba ang ganitong Anglo-Nubian? Iisa lang din po siya. O meron pa rin silang ibang... Isa lang sila, pero iba-ibang lahi. Parang baboy din. Meron din po iba-ibang lahi. May iba-ibang farm, iba-ibang lahi. Ayun. Ito. And yung farm na kasi pinanggali ako, kaya yun ang napili ko. Sila yung number 1 sa US. Sila yung nagtatap talaga. Kung 4 liters, isang kambing. Kaya po, pala, malaki pa lang produce niya. Sa Amerika yun, kasi iba yung pagkain nila. High grade. Dito sa Philippines, mahirap habulin din na gayahin sila na ganun kagatas. Kasi yung pagkain natin, iba. Matanong ko lang, sir, meron na rin po ba dito sa atin sa Pilipinas na gumagamit ng mga ganitong kambing para sa milk purpose nila? Sa meat purpose, wala pa naman. Yung milk F1 nakikita ko. Yung milk na ano pong bagang sa milk. Sa milk po. Meron. Meron po. Sina Alaminos. Alaminos. Madami, actually madami. Sa north, madami. May market. Meron na rin pala dito market sa atin na talaga nagdaan sila ng... Ang Alaminos sa sila sa Manila. Sa Manila. Chinatown. Yan ang mga market nila. Pero ako, hindi muna ngayon. Kasi focus ako sa papaparami. Multiply. Paparami na muna. Sa pagpapadami. Sir, matanong ko lang, siyempre, ito po sabi niya, may ilang heads na ito, may 120 heads. Ano pong target nyo na makakuha yung pinaka niyo pa bago kayo mag-umpisa sa pag-milk, yung tag dito? Dairy, ano niya? Actually, yung numbers na yan, sat baddan. Pwede na po siya? Pwede na siya. Kung hindi ka na mag-multiply. Pwede na yan. Pwede na po siyang milk ka na. Okay na yan. Makaka-rotate ka na dyan. Yung pala. Kasi marami na po, hundreds na siya kaya kumbaga kay... Pwede na yan. Kaya lang, ayun, sabi ko, kung focus ka sa pagpapadami, kasi may makakahati yung anak niya sa gata. Para hindi mabigay yung full potential ng anak. Ayan, ito na po yung mga ano na sir. Napakarami ni sir na ano. Ito pong nandito ay puro babae. Puro babae. Tapos po dito naman sa kabila, puro barako po ito mga to. Ayan po. Ito pala yung mga ano na sir. Sir, parang itong natanong ko lang po, syempre marami yung design ng building nyo, ano siya maganda kumbaga simple lang pero parang ano siya, pang matagalan na. Magkano pang inabot ng ano niya ng building na ito? Ang building na to kasama yung ano ng mga tao. Parang umabot siya way back 7 years ago, 6 years ago. Parang 1.7. 1.7 ba? 1.7. Kasi po nakita ko po yung design niya talagang ano siya Ayan talagang malaki yung space ng mga bawat kambing, nakakagalaw sila ng ayos. Tapos ito po yung pinagdaan niya yung semento na talaga siyang ginawa niya Semento to. Semento na po talaga.
Tapos yung elevated niya po, para mataas yung ano niya eh. Kasyang parang pwede tumayo ang tao sa ilalim. 1.5 meters yan. 1.5 meters 7 po. feet yan, Ryan. Mataas nga po. Halos lampas ang pag-ordinary yung Pilipino yung height natin, ano. Kaya pala halos yung ano niya, kahit may mga dumi sa makikita sa ilalim, hindi siya nakakaamoy. Wala kang amoy? Wala po, walang amoy. Wala kang Yun pala ang pinaka ano dito. Hinta mo. Hinta mo yung kinakain nila. Pero wala kang amoy na... dito, yan. Ito po, paitis. Kung mag-uumpisa sila, mag-invest na sila sa mga quality na tulda kasi pangmatagalan. Pero ibig sabihin, ba't niyo po nilagyan naman ng ganito katulad dito? May mga tolda nga siya dyan. Ano pong purpose niya sa... Para hindi sila mabasa. Pag may bagyo, ayan, kakasakit kasi sila. Yun ang pinakain niyo po. Yun nga, dapat muna pakain. Bahay nila. Ayun, and then siya mag-provide. Pag-provide ng ano. So, yun pong masasuggest nyo talaga. Napakaganda po talagang goat farm dito, lalong higit sa yung mga... marami kasi yung mga kalimitan po. OFW na... OFW kami. Hanggang ngayon, nagka-abroad pa ako. Kaya si Mrs. ang nag-look after. Siya po ang nag-manage nito. Kaya maganda ito, kahit babae, pwede mong iwanan sa kanya. Basta may tao lang. Na may kasama po mag-asikaso sa mga... Mag-aasikaso. Sa paggagamot, sa breeding. Si Mrs. na lahat yan. Ayan si sir. Napakaganda ditong natutunan natin dito. Ito lang pala ang kanila sir ng mga kambing dito. Halos ito po pala ay halos lahat pala ay pure breed siya. Pure lahat. Pure breed siya. Wala kayong mga F-series po dito na mga wala talaga. Pure breed siya. May cross kami pero galing pa rin sa imported line. Imported line po talaga. Magkaiba lang sila. Pinag-cross lang namin ng Anglo-Nubian at sa anin. Yun po yung kanina nakita natin. Parang milking. Pero hindi naman parang, ilan pa sila? Dalawa lang naman po. Galing kay Art. So, kinuha ko sa kanya, paparas ko sa mga barako. Tingnan po ang result. Hanggang ngayon, don't stop learning. Yan po, tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy. Karal ka kung saan makukuha yung bagatas talaga. And pag bebenta ka, be honest. Sa mga mamimili kasi. Be honest, kasi pinagdaanan natin yan eh. Paloko. Marami ng tayo patient dyan hanggang sa matutunan natin. So, be honest lang para ang negosyo mo tuloy-tuloy po. Huwag ka malukang tao. Yun, yung pinakamaganda. Sir, pwede na kayo mag-invite po. Kailan po ang plano niyo po palang magdala ng kambing sa Garcia? Sa Garcia? So, sa ngayon, hindi na muna. Kasi dapat magdadala kami ng mga 6 months, 7 months. Kaya kapag decision namin na palaki na lang natin. Palaki na lang muna. Para hindi na sila mag-aalaga, diretso gamit na. Ayun. Ngayon, may mga available kami. Papapaw na mga... Yung nilabas ko. Yan, gaya niyan, available, ready to breed. Yung nando sa dulo, yung nilabas ko kanina. So, available yan. Pwede naman po sila mag-contact sa inyo. O kaya bibigyan natin yung inyong Facebook at page nyo. Or number namin. Ayun. Para pwede silang dumirect sa inyo dito na lang. Direct na. Direct sa amin. Para yung mga interesado po. At ito po, nandito po, napakarami itong nila. 100 plus heads po ito ng mga Anglo-Nubian dito. Hindi naman po lahat pambenta. Ibig sabihin ko, meron talaga kayong ibibenta. Kung bagay mag-out naman kayo. Hindi. Yung mga nandito po. Kaya nilabas ko kanina. Wala akong nilabas. Pero sa mga babae po, sir, meron din kayo kung sakaling magbibenta rin kayo ng mga babaeng ano nyo? Oo, meron din. Kung ano nila, magbibigyan, mag-share naman tayo. Kasi madami naman tayo. Kung kailangan nila, mag-share tayo. Actually, naglalabas ako dito ng buntis na. Apo. Buntis na papaanakan na lang nila. Buntis na ang sumampa is imported namin. Apo. So, ayun, parang bumili lang sila ng isang kambing, pero pag napaanak na, nandun na yung kita niya. Makikita na yung tubo mo. Nandun na nandun na. Kaya makikita mo, kumikita kambing. Kaya ito, okay, nagpupunta dito. Sir, pa-share naman. Ito, buntis. Okay, sige, tayo na. Paanakin mo na lang. So, yung kambing mo, may dala na na barakong anak ng barako dito sa farm. Parang dalawa na kagad. Sir, may iba na po palang ito pong inyo pala to. Ito po ba yung nilalabas nyo pa rin sila dito? Kapag summer. Pag ganito pong panahon? Kapag panahon, hindi. Kasi palagi basa po. Yung ano eh. Parang basa nga po dito. Ano? Basa. Dito, hindi naman sila pero yung tamo, basa. Baka magkasakit sila.
Pagtatay po ang minsan kalimitan. Pagtatay Oo. talaga ang kadalasan. And parasites. Ay. Parasites, mga bulate, madami ngayon. Oo. Pag summer, andyan sila. Kumbaga ito po ino-open nyo din sila dun hanggang doon sa kabilang may gate kayo doon? Dito. Kaya may hagdanan sila dito. Yung pala. Batch yan, pag ilalabas. Ito muna, or lahat ng may mga anak, para hindi sila maghalo-halo. Yun pala. Ito yung mga sir. Napakaraming natutunan natin kay sir, lalong higit yung paano pag may maintain naman ganito mga kambing. Para pati napansin ko, napakalinis dito ng inyo. Halos talagang yung inyong mag-alagay, walis na walis talaga dito, ano? Oo. Yan. Ay, mahalaga dyan eh. Dapat malinis. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at yung mga interesado po, pwede tayo kukontakin na lang kayo pagka sakali. Ano po? Oo. Yan. Kontakin lang kami and baka kasigurado naman sila na magandang presyo ang bibigay ko sa kanila. Sige, sir. Walang talo. Yan. Maraming salamat, sir. Okay, thank you. Yan, yun yung anak nun. Kanina, yung natalong-talong. Oh, bait sila. Bagong anak pa lang yun, pero natanggal. Ayan mga Talongs TV, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating video. Doon nga pala po sa mga gusto magpabisit ng kanilang mga farm, goat farm, cattle farm, kahit carabao farm o kaya meron kayong mga kabayo dyan. Mag-message lang po kayo sa akin at pag malapit po sa atin ay pwede natin puntahan. Pupuntahan po natin para po magkaroon tayo ng impormasyon lalong higit yung mga baguhan pa lang. Matulungan natin sila lalong higit sa kanilang interesan pag-alaga ng mga ganitong mga livestock. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy suporta sa ating channel. Pa-share nila po ng ating video. God bless mga Talongs TV.